Good afternoon po sa inyong lahat. At batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, ito po ang Biyernes bago ang Pasko ng pagsilang ng ating kaligtasan. Biyernes, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno, mas malakas na palakpak para sa Kanya. At sabihin natin ng malakas, thank you, Lord. Alam nyo, ang Pasko, alam natin, marami tayong inaasahan. Marami tayong hinihingi. Marami tayong hinihintay. Well, bukod sa regalo, Christmas bonus, huwag mawawala sa atin ang paniniwala na hindi pa natatapos ang Diyos sa Kanyang ginagawang mabuti sa atin. Kaya para sa lahat ng naniniwala na bago magpasko at matapos ang taon na ito, tatanggap pa rin siya ng biyaya ng Panginoon, mas malakas na palakpak ng pasasalamat. Nakakatuwa ho kayong tignan. Pag sinabing bibigyan, ang lakas talaga ng palakpak, no? Tingnan ko nga ho. Lahat, nakatingin ng pong Nazareno, lahat ng magsisikap na bago matapos ang taon na ito, magbibigay siya ng biyaya sa kapwa, pumalakpak din ng malakas. Wow! Sigurado yan, Lord, ikaw nang bahala sa sinungaling at magsisinungaling. Pero mga kapatid, meron akong gustong ipaalala sa atin. 3 araw na lang Pasko na. Ilang araw na lang tapos na ang taon na ito. Ang Pasko po ay hindi lamang panahon ng pagtanggap. Hindi lang panahon ng paghihintay. Makinig po kayo. Ang Pasko ay panahon din ng pasasalamat. Gratitude will always be the best attitude. Ngayong Pasko, give the best in you. Show the best in you. At ano yung the best na yon? Hindi ka the best dahil nakuha mo yung pinakamalaki. Hindi ka the best dahil nakuha mo yung pinakamarami. You will always be the best. And you can be simply the best kung marunong ka pa rin magpasalamat. Sa kabila ng maraming kakulangan, pagsubok, alam nyo, kauuwi lang namin, galing po kami sa City Jail, nagbigay tayo ng pamaskong handog. Sila doon, sabihin natin wala sila sa laya, pero kung magpuri at magpasalamat sila sa Diyos, malayang malaya. Pero yung mga tao na kahit maraming kakulangan sa buhay, kahit marami pang wala ang meron ang iba sa kanyang buhay, marunong pa rin magpasalamat. And you are simply the best. Having a grateful heart is having a great heart. Napakaganda po ng narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon. Napakaganda ng sinabi ni Ana tungkol sa Panginoon na nakinig sa kanya, na sumagot sa kanyang taimtim na panalangin. Binigyan siya ng Diyos ng anak na aalagaan at mamahalin. Hindi nakalimot si Ana. And I am sure napasaya niya ang Diyos. Dahil hindi siya nakalimot sa Diyos.
pagkatapos niyang makuha ang hiningi niya sa Diyos. Sino ba namang tao ang hindi matutuwa kapag naalala ka ng mga taong tinulungan mo? Sino ba naman ang taong hindi matutuwa kapag kilala ka pa rin ng mga taong tinulungan mo? Alam nyo, minsan, yung maalala ka lang nila, kahit wala ka na, ay sapat ng pasasalamat sa kanila. Sana, hindi ka maging katulad nung nabasa ko. May nabasa ko, nakakatawa, pero totoo naman talaga. Sabi nung aking nabasa, pinahiram kita dahil nakiusap ka. Ngayon, hirap na kong makausap ka. Hindi pa po tapos ang taon. May ilang araw pa tayo para balikan, pasalamatan ang mabubuting taong naging bahagi ng magagandang bagay na nangyari at dumating sa buhay natin. Sana katulad ni Maria, sa ating ebanghelyo ngayon, magkaroon tayo ng ganong puso. Yung ating ebanghelyo ngayon, actually, continuation ng ebanghelyo kahapon. Naalala ho ninyo, si Maria, dumalaw sa kanyang pinsang si Elizabeth. At ano ang bati ni Elizabeth kay Maria? Dapat si Maria sana ang magkukwento. Pero malayo pa lang, ano ang sabi ni Elizabeth? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Anong sagot ni Maria? Hindi niya sinabing, yeah, right. Hindi niya sinabing, I know. Hindi niya sinabing, buti naman alam mo. Hindi nagyabang si Maria nung tinanggap niya ang dakila at mabuting balita ng pagiging ina ng Diyos. Hindi niya ipinagdamot. Hindi niya itinago. At ibinahagi sa kanyang pinsan. Kaya mga kapatid, ito po sana ang ating matutunan kay Maria. Kapag tayo ay gumiginha-ginhawa na, kapag tayo ay nakakaangat-angat na kesa sa iba, kapag nagbabago na ang ating buhay, sana hindi ikaw ang unang binabago ng pera mo. Ang unang binabago ng posisyon mo. Ang unang binabago ng kasikatan mo. Ibinahagi ni Maria. Nung binati siya ni Elizabeth, pinagpala ka. Anong sagot ni Maria? Pakinggan ninyo. Ang puso ko'y nagpupuri dahil sa ginawa ng Diyos sa akin. In other words, to God be the glory. Hindi sa akin ng papuri. Sana ganun din tayo. Sana kapag tinitignan mo ang magagandang nangyayari na sa buhay mo, kapag nakikita mo na ang mga blessings na nangyayari at dumarating sa buhay mo, huwag mong makalimutan, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Lord, ikaw ito dahil sa iyo at para sa iyo. The best way to be grateful is to be generous. Kaya anong ginawa ni Maria? Nang matanggap niya ang mabuting balita, bilang pasasalamat, naglingkod siya sa kanyang pinsang Elizabeth. Tandaan ninyo, sabi ng anghel kay Maria, naalala mo yung pinsan mo na matanda na, nagdadalang tao siya. Hindi manhid si Maria. Kaya naglingkod siya sa kanyang pinsan. Tinulungan niya, inalagaan niya bilang tanda ng pasasalamat. Kahapon, tayo po ay
nagkaroon ng Christmas party, gift giving sa mga beneficiaries po ng ating feeding program ay Thursday, kasama ang ilang mga vendors. Kaya ganito na ang aming boses. At alam ho ninyo mga kapatid, kapag may nagpupunta dyan sa ating social service office at magbibigay ng donasyon, alam nyo, pare-pareho lang sila ng sinasabi. Pag tinatanong ko, ang laki naman po nito, ang dami naman ho nito, isa lang ang pare-pareho nilang sagot. Nagpapasalamat lang po, Father. Nagpapasalamat lang. Dahil sa Nazareno, nakapag-abroad po ako. Dahil sa Nazareno, gumaling po ang sakit ko. Dahil sa Nazareno, nabuhay ulit ang negosyo namin. Dahil sa Nazareno, nagkaanak kami. Nagpapasalamat lang. Alam niyo mga kapatid, araw-araw, tinitignan tayo ng Diyos. Hindi lang sa dami ng kakulangan natin na pwede niyang ibigay, pero higit sa lahat, hinihintay din niya ang kakayahan nating kaya nating ibigay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, 4 na araw o 3 araw bago magpasko, kasama ng katulad ni Maria, simulan ulit nating tignan, bilangin, hindi ang dami ng problema at kulang sa atin. Pero tignan at bilangin natin ang mga biyayang nasa atin. Count your blessings. At kapag nagbilang ka ng biyaya, huwag mong kalilimutang bilangin ang sarili mo. Biyaya ka rin ng Diyos. Maniwala ka, marami pa ring taong nakakaalala at nagpapasalamat sa iyo. Do not pay it back. Just pay it forward. Amen.